Okay, so next step po is kung paano po tayo mag-upload ng ating module. So first step, check nyo po na dapat naka-instructor portal po kayo. So makikita nyo po yung difference kapag ah, student portal, so ito lang po yung makikita nyo sa screen. Kapag switch to instructor portal, so ito po yung makikita nyo. So first step, i-click po natin yung manage course. And then, i-click po natin itong create course. Ayan. So, dito po sa create course, ilalagay po natin yung title ng ating module. So, for example, yan po, basic computer operation. Ayan. So, next po is the regular price. So, since free po yung ating lesson, lagay na lang po natin na 0. Then, category. So, lagay po natin training programs for K3 teachers. So, ito po, madadagdagan naman po yan later sa admin side. So, kung ano pong lesson nagpo-fall yung ginagawa nyo, ilalagay po natin dito. So, course level. So, beginner's level. Then, course language. So, English. So, pwede naman po later on na madagdagan din ng Filipino. So, total lesson. Ito po yung number of modules na gagamitin natin. So, for example, 1 lang po kasi isa lang po yung gagamitin natin. So, total duration kung ilang hours po yung lesson. Then, short description. Kayo na pong bahala maglagay. Then, detailed description. Kayo na rin po. So, ito po yung parang pinaka title po ng inyong module. So, click po natin yung save and next. So, next po is yung thumbnail ng ating module. So, click po natin yung choose file. And then, mamili po tayo ng pictures na magmamatch dun sa ating module. So, example, ito na lang po muna. And then, dito po sa video source, so pwede po tayong maghanap sa YouTube ng video na magre-relate po dun sa ating lesson. So, example po, inopen ko yung YouTube and then mag-search po ako for example ng computer. Yan. So, overview po ng computer. So, pwede po tayong gumamit dito ng sample. Ito lang po, since free naman po ito kasi pwede naman po siyang share. So, click po natin yung ito. And then, makikita po natin sa baba yung kanyang share. Okay, and then click po natin yung embed. Okay. Dito po sa embed, ikakopy po natin tong embed code. Yan. Tapos ilagay po natin siya sa Microsoft Word para makuha pa natin yung kanyang link. Yan. So, ipipaste ko po dito. So, ito po yung embed code ng video. So, yung kakopy po natin dito is ito. Yung, pag nakita nyo po yung HTTPS, youtube.com hanggang dyan po. Kung saan magtatapos yung double quote. Okay. So, i-copy ko po ito. And then, balik po ko sa edit course. Then, ipipaste ko po dito yung video link. Yan. So, yan po yung kanyang format. Okay. So, ang gagawin niya po, kukunin niya po yung video doon sa YouTube na na-search po natin. So, click po natin yung next. Save and next. And then, dito na po natin ilalagay yung ating module. So, first, add module. So, lagay po natin dito, basic computer operation. And then, serial 1, visibility status. Okay, sige lang po natin yun. Save. Then, lessons. So, ito na po yung detailed na topic. So, click po natin yung lesson. And then, add lesson. So, ito po yung una. So, for example, yung una nating topic ay yung module 1 using Microsoft Word. And so, yun po. Mag-search ulit tayo ng YouTube video. Pag wala naman po tayong na-search, pwede naman po natin ilagay na pound symbol. So, wala po siyang ipapakitang video. So, mas maganda po pag merong video. So, mag-search po tayo dito, for example, ulit ng Microsoft Word. Ayan. So, mas maganda po pag tayo na po mismo yung gagawa ng video para yun na po yung i-share natin.
So ito, halimbawa, basic example lang natin. Yan. And then, click po natin yung share. And then, ganoon po ulit na step. Natin yung embed. Okay, copy natin yung embed code. Punta tayo sa Microsoft Word. Paste natin. And then, kunin po natin yung link. Yan. Ayan. Okay. Teka lang. Try po ulit natin. Copy. Okay. Paste. Ayan. And then, kunin po natin yung embed code. Okay. So, hanggang doon po sa may double quote kasi yun po yung pinaka-ending. Ayan. And then, balik po tayo sa ating video link. Okay. Paste po natin dyan. Then, kung ilang minutes po yung video na pinapapanoorin nila, example natin, 54 minutes. Nakita ko. Then, serial 1. Ayan. Kung next lesson po, serial 2. So, sunod-sunod na po yun. Tapos, dito na po yung detailed explanation ng video. So, halimbawa, Microsoft Word. Okay, nandito na po yung explanation. So, what is MS Word? Ayan, uses, etc. So, kaya na pong bahala dito maglagay. And then, make it public and visibility status, then save lesson. So, yan na po yun. So, next ulit, halimbawa, gagawa po tayo ng another topic. So, click po natin again, add lesson. So, example, ito na po yung lesson 2. Halimbawa, Microsoft Excel naman. So, ganun din po yung process. Mag-search tayo sa YouTube video ng about sa Microsoft Excel. Ayan. Okay, and then, yan, halimbawa ito nakita natin. And then, i-click po natin yung share. Then, click po natin yung embed code. Copy. Then, punta po tayo sa Microsoft Word. Okay, paste po natin yung ating link. Then, kukunin po natin yung embed code. Ayan. Copy. Then, po tayo sa lesson. And then, ipipaste po natin yung video link. Then, kung ilang minutes po yung video. Ilang minutes po ba yan? Natin dito sa pag pinanood nyo po makikita nyo doon parang 54 minutes po ata yan. And then serial 2 kasi lesson 2 na po siya. Then ganun ulit. So the explanation po ng Microsoft Excel. Yan, etc. So yan na po. So make it public, visibility status, then save lesson. Yan. So meron na po tayong dalawang lesson doon sa module na basic computer. So kapag nakompleto na po natin lahat yan, kiklik po natin yung next. Huwag po kayong mag-alala kasi pwede naman pong i-edit ito. Halimbawa may naisip kayong dagdag, i-enhance, okay naman po siyang i-edit. So punta na po tayo sa next. So kahit huwag nyo na pong lagyan to, okay lang. Basta wala pong asterisk. So ito na po yung ipapa-approve natin sa admin. So lagyan natin for approval. Submit. Yan. So, si admin po, i-approve niya na yung inyong module. So, i-open ko po yung admin side. So, pag dito po sa admin, so makikita ko po dyan na si Juan de la Cruz ay nag-submit po ng kanyang module. So, i-approve ko lang po ito. Pupunta ako dito sa approve. Then, make approval. Yes, approve. Okay. Yan. So, approve na po siya. So, babalik na po ako kay student na nag-apply as instructor. So dito po makikita nyo na meron na po siyang nagawa na module. So manage course, course list. So ito po yung na-approve na ginawa ko. Yan, so approve. Okay. Delete ko na po itong mga draft. Okay. Ayan. So ngayon, paano po makita ni student itong ating lesson? So try po nating i-access yung student portal. So pag bumalik na po tayo sa student mode, ayan, and then doon po sa website mismo, click ko po ito. So halimbawa si student, nag-register na po siya, makikita niya po dito sa baba. So meron na po tayong 2 courses.
I-click niya po yan and then makikita niya na yung ginawa natin na lesson. So, basic computer operation. So, yan po yung steps para makapag-upload po ng lesson. Okay po. So, that's it.